Hi everyone! Welcome to my channel. Halika, samahan niyo ako dito sa aking channel para tingnan ang napakagandang lugar or ang isa sa mga pinakakilala at dinadayo na tourist attraction ng Pilipinas na kung saan at na ito ay matatagpuan sa Caraga region or sa parte ng Mindanao at ito ay ang Enchanted River. Alam mo ba na I have a friend na nasa Canada at sabi niya na isa sa gusto niya puntahan pag nagbakasyon sila sa Pinas ay ang Enchanted River. Meron din ako isang friend na doktora na taga Manila na ganun din ang gusto niya na makapunta dito. At yun na nga, ito at kasama ko si doktora ngayon all the way from Manila para tingnan kung ano nga ba ang meron dito at bakit nga ba sikat na sikat ito at dinadayo pa kahit ng mga foreigners. Ang sabi nga sa amin ng one of the staff kanina na halos di bababa sa 500 katao ang pumupunta dito araw-araw. Ibig sabihin na kahit anong season man yan ay talagang pumupunta ang mga tao dito. Kagaya ngayon, alam nyo na tag-ulan, season ng tag-ulan ngayon sa Pilipinas, you know? Kapag beer ay talagang tag-ulan na yan. Pero tingnan nyo naman kung gaano kadami ang mga tao na andito na nag-aabang. Kanina pa tong mga to, kanina pa kami. In fact, nandito kami 1 hour na kami na nandito na naghihintay sa 12 o'clock in the afternoon na kung saan ay inaabangan ng lahat ang time ng pagpapakain ng mga isda. Siyempre, para mas masilayan mo ng maayos, kailangan mo talagang pumesto. Kaya kanina pa kami nakapwesto dito. Now, alam niyo ba na madaming iba't ibang anyong lupa at tubig sa Asya na nagpapakita ng hangganan nito o di kaya ay pwedeng magsilbi bilang tourist attraction gaya na lang itong Enchanted River. Bakit nga ba tinatawag na Enchanted River? Ang Enchanted River ay matatagpuan sa barangay Cambatong, Hinatuan, Surigao del Sur. Kumbaga, sakop siya ng Caraga Region 13. Ang pinakamalapit na airport, kung pupunta ka dito, ang pinakamalapit na airport ay ang Bangkasi Airport sa Butuan City. And it takes 3 hours drive from there going here. Ang unang tawag nito noon ay Hinatuan River. Ang Enchanted River ay tinatawag na Enchanted dahil nga sabi nila wala pa ni isang tao na nakaabot ng kanyang palapag. Ibig sabihin, walang nakakalam kung gaano nga ba talaga ito kalalim. Madami na ang nagtangkang sumisid kahit na ang mga professional na scuba divers, ngunit sila ay nabigo. Sa makatuwid, napanganak ang alamat ng walang hanggang lalim nito. Ang mga tubig ng ilog na ito ay talagang mukhang iniidit lamang gamit ang bagong teknolohiya dahil sobrang malinaw ang tubig. Isa sa mga pinakamahiwagang sandali kapag bumisita ka sa Enchanted River ay ang tinatawag nilang feeding time na ginagawa tuwing 12 in the afternoon. Ang isang caretaker mula sa Enchanted River pamamahala sa opisina ay iparing ang bell bilang isang paraan ng humihiling sa lahat ng tao upang makakuha ng out mula sa tubig. Tapos pinapatugtog ang hymn o hinatuan at bigla na lang may lalabas na kumpul-kumpul ng isda at hindi alam kung saan sila galing. Ang mga turista naman ay pwedeng magpakain ng kahit anong pagkain basta itapon lang nila sa tubig. Welcome everyone to Enchanted River. Magayaw na pagkani sa Enchanted River. The daily fish feeding is shown to the public as a cultural segment. The feed, which is only a small portion of the daily food requirement of the fishes, is actually a fresh catch that is part of the natural diet. As part of connecting to our history, we are showing this tradition of fishermen of Hinatuan going back to the blue waters of the river. After a challenging but bountiful fishing at sea, they show their gratitude to Mother Nature by giving an offering to the spirits of the underground spring.
The spirits are believed to be dwelling here where the fish abound. This is our way of showing everyone how we should give back to the environment and take care of Mother Nature. I don't know. Before, Grabe yung kao nyo. Oh, pamuchak to. Hindi mo siya nabita. Yun lang, tapos na magpakain. Parang nabitin pa ata ang lahat. Pero huwag mag-alala kasi meron pa ulit mamaya 3 p.m. Tingnan nyo naman kung gaano kadami ang mga tao na nandito. Magkano nga ba ang entrance fee dito? Well, mura lang naman ang entrance fee papasok sa Enchanted River. Sipin nyo yun, mura na, mag-i-enjoy pa kayo dito. Pwede nyong isama ang inyong mga pamilya o kahit sino ay pwedeng pumunta dito. gatuhan ng tao. Uy, ang daming tao. At syempre, dahil tapos na ang fish feeding, palalagpasin pa naman namin ni Doc ang di makapag-swimming dito. Tingnan mo naman, nakakaakit kaya ang kulay ng water. Kaya nag-swimming kami. People are not allowed to swim in the main river. Therefore, do not go with the expectation of doing so. You can swim in shallower parts, but of course, life vest must be worn to enter the water. This ensures the safety of all, right? Pagkatapos namin mag-swimming, sumakay kami ng boat patawid ng Rock Island Resort. Andito na rin lang din naman kami kaya dapat sulitin na ang pag-tour. Pagdating namin sa Rock Island Resort, ang bumungad sa amin ay ang kanilang seafoods restaurant at dito na kami nag-lunch.
Maglalakad ka lang dito papunta dun sa Rock Island Resort. Ito ang entrance ng Rock Island Resort. Alam nyo ba, ang ganda magbakasyon dito dahil ang dami nilang rooms for accommodation. Pwede rin kasama ang mga barkada o kayo naman mga kasamahan sa trabaho dahil ang lugar na ito ay maganda ring venue for team building. Isipin nyo, sulong-sulo nyo ang buong resort na malayo sa kabihasnan. Talagang makapag-focus kayo. Ngayon, tapos na kami sa Rock Island, kaya pabalik na kami ng Enchanted River. Alam nyo ba, para makamura kayo sa boat, kailangan sasakay kayo as a group at mag-ambag-ambag na lang. Sakto namang nakabalik kami ng 3 p.m. So, mapapanood namin ulit ang fish feeding. One of the most unique features of the Enchanted River is its unfathomable depth. The dark blue color in the river simply means the water is very deep. You would have to take a deep breath and be swayed at the wonders deep down. The feed, which is only a small portion of the daily food requirement of the fishes, is actually a fresh catch that is part of their natural diet. As part of connecting to our history, we are showing this tradition of fishermen of Inatuan going back to the blue waters of the river. After a challenging but bountiful fishing at sea, they show their gratitude to Mother Nature by giving an offering to the spirits of the underground spring. The spirits are believed to be dwelling here where the fish abound. This is our way of showing everyone how we should give back to the environment and take care of Mother Nature. Until now, ang dami pa rin tao. Kanina dun kami nakapwesto. Pagdating namin, sobrang dami na. Kaya, dito na lang kami. Ang mga isda ay nagtitipon-tipon sa bungat ng ilog habang pinapakain sila ng mga tagapangasiwa ng lugar. Sabi ng iba, mga tira-tira na kanin ang mga pinapakain sa mga isda.
The river was named Enchanted River by Modesto Farlan, who wrote a poem many years ago called Rio Encantado about a local maiden he fell in love with. It was given a tune with music by Francisco Rio. The poem talks about a crystalline stream flowing from a hidden spring and a canopy of rich green mirrored in water-tinted blue. Many years since, the river has remained true to its color, bluer than blue. Dito natin makikita na talagang kahanga-hanga ang Panginoon dahil sa paglilikha ng mga bagay na katulad nito. Kasi 'di ba, sino ba naman ang makakagawa ng ganitong bagay? Hindi, wala namang iba kundi ang Panginoon lamang. Saglit lang. Sobrang saya talaga ng buong araw namin dito. Nasaksihan namin ang first feeding kanina. Nakapag-swimming kami dito. Nakapasyal kami dun sa Rock Island. At pagbalik namin, nasaksihan din namin ang pangalawang fish feeding. So ngayon, it's time to go home na. At of course, kailangan muna namin ibalik ang life vest na suot namin para makuha din namin ang aming ID na nakadeposit doon. And maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa tour namin sa araw na ito. God bless you all. Please subscribe, share, and likes, and comment. Thank you.